Ngayon na ang buzzword is AI, AI, AI na lang lahat. That how do we really build an AI-ready organization? Medyo mahirap pag-implement ng AI because may resistance sa mga current employees. They will be replaced by AI. May clients ako before na dati they have to work with full-time employees to carry out certain tasks. Pero eventually, na-realize nila na with AI, yung dating 8 hours, biglang mas mabilis na siya magagawa. No? Nagkaroon ako ng talk before for an insurance firm and parang lumalabas yung mga employees, kanya-kanya sila ng AI subscription. May mga businesses who are afraid na masyadong mahal daw yung AI. Hi everyone, this is Jerry Ilaw, co-founder of OLearn and Tarki, and welcome sa ating OLearn Insights, where we distill business strategies and tech into bite-sized learning. I'm here with Miss Janet Toral, e-commerce advocate. Hi Miss Janet, welcome again. Hello Jerry, tuloy-tuloy na ang ating discussion tungkol sa topic na to. Yes, so pinag-usapan natin on the previous video yung kwento ni Miss Janet and ano yung journey niya in terms of advocating e-commerce in the Philippines since early 2000. Actually, before that, kasi yung 2000 na pasa yung law, so mga 97. Grabe. Until now na, he just wrote this book, Smarter with AI. So, ngayon, pag-usapan natin, Ms. Janet, no, building AI-ready organizations, which is also part of your book. Very interesting siya, especially for businesses, no? Kasi ngayon na ang buzzword is AI, AI, AI na lang lahat. That how do we really build an AI-ready organization? And specifically for SMEs, saan ba sila magsisimula? Medyo nahihilo sila at hindi alam kung saan magsisimula. I think kailangan magsimula sa curiosity. No? Kasi kapag wala yung curiosity, hindi man lang magta-try at all. Okay. No? Hindi man lang mag-i-invest, hindi man lang mag-i-experiment. No? Of course, curiosity must be backed by investment. Kasi mahirap din naman na puro curious ka lang, pero you're not willing to spend on it in terms of training, magkaroon ng mga experiments, talagang i-apply siya sa organization. In fact, wearing my hat as a KMME coach, naalala ko, meron akong isang MSME na kino-coach na taga Bohol. Parang inaano niya na mag-hire siya ng tao in terms of marketing para mag-post sa social media. So, pinakita ko sa kanya kung paano niya gagamitin yung AI para makapag-come up ng mga social media posts niya, paano niya ipa-prompt. And then na-realize niya na pwede pa lang ako na lang to, no? So, those are examples, no? Kaya kailangan nandun yung curiosity na mag-experiment, And, of course, it doesn't mean na hindi siya mag-hire. Pero pwede naman later on talaga mag-hire siya na talagang wala siyang time or limited yung capability niya. Pero at least i-maximize niya yung resources na available sa kanya. Lalo na sa mga smaller businesses. Yes. At saka mura naman kasi na ngayon eh. Hindi kagaya dati na it's gonna break the bank, no? Yes. Tapos, what have you observed, no? Kasi some people or some businesses are saying na medyo mahirap pag-implement ng AI because may resistance sa mga current employees, natakot sila, baka daw they will be replaced by AI or for some other reasons. Anong nakikita mong challenge doon and also in terms of siguro developing that, paano ba nila itatama yung mindset siguro ng mga employees when it comes to AI? Kasi talaga namang maapektuhan yung the way work is being done. No? Kasi we're expecting more and more organizations to become efficient, no? Lalong-lalo na sa paggamit ng AI. Meron akong mga projects na may clients ako before na dati they have to work with full-time employees to carry out certain tasks. Pero eventually, na-realize nila na with AI, yung dating 8 hours, biglang mas mabilis na siya magagawa. No? And of course, kapag limited yung projects, hindi maiwasan na nababawasan yung mga hours na where people are being hired. Now, pagdating naman sa mga organizations, I think nandun napapasok yung paano mo i-maximize yung productivity, no? Ano yung mga hindi natin nagagawa before na pwede natin magawa ngayon? Ano yung hindi kayang gawin ng person before na pwede na niya magawa ngayon? So, I think kung nakafocus tayo sa productivity enhancement, then pwedeng AI can be a level up tool for any organization. Madalas, kaya rin sila nalilimit sa paggamit ng AI are the policies themselves. Kasi, di ba, kapag
para maging efficient ka kasi sa AI, kailangan nagde-data processing ka sa AI. Doon mo talaga mas mararamdaman yung power ng AI when you use it for data processing. Kaso, kung wala kayong AI institutionalized na tools, paano nyo ipoprocess yung data through it? Tapos kung wala rin kayong AI policy, paano kayo mag-share ng data within the organization? Nagkaroon ako ng talk before for an insurance firm na nagpo-process ng mga health benefits for companies. And parang lumalabas yung mga employees, kanya-kanya sila ng AI subscription. Pero nagpa-workshop sila about it, pero kanya-kanya sila ng AI subscription. Tapos nung pinag-uusapan na namin yung, okay, halimbawa, meron kang isang data set. Like halimbawa, yung mga claims, yung mga nire-reimburse. So, paano mo gagamitin yung AI ngayon na parang i-analyze yung data, tapos kaya ba niya mag-predict ng requirements based on the data? At ano yung mga activities na pwedeng i-organize para yung mga high stakes na parang yung mga products na parang mataas o mga claims na matataas, mapababa natin through proactive education. Like for example, kung napapansin natin for the past year, parang ang dami nag-a-avail ng itong specific na ganito, pwedeng indication to na para marami nagkakasakit towards that nature. Ano ba yung pwede nating gawin para as a proactive advocacy para mabawasan yung ganung instance, no? So, pero syempre, para magawa natin yun, kailangan may data sharing. So, hindi to basta-basta data sharing lang, no? So, pag-institutionalize ng policy, paano mo i-mask yung data to the point na ma-preserve mo yung privacy ng data na hindi mo siya matatrace back to a specific person. So, dyan papasok yung, mag-anonymize ka ba, magmamasking ka ba, or talagang i-convert mo siya to synthetic data para talagang hindi siya matatrace back. Therefore, mas ma-maximize mo yung whatever data you have na kahit na kailangan mo siyang i-share sa partners, alam mo wala kang binabiolate na data privacy ng persons. Tapos yung na-mention mo about data, no? So, sinasabi nga nila, very important yung data sa AI. Now, for smaller businesses, normally parang wala sila masyadong data, mano-mano, papel, record there. So, can they still use AI? Pwede rin naman, pero yun na nga, papasok yung some levels of organization. Pero if they don't know what to give, pwede naman nilang i-ask yung AI, what do you need from me? No? Para magawa ko to. No? Tama. So pwede mong baliktarin. Kaya nga minsan namumblema tayo kung ano ba yung ibibigay natin sa kanya. Pero pwede naman natin baliktarin yung process. I want to create this. Please ask me questions to help you generate this for me. No? So kailangan yun na lang nila. And then that's where mas i-improve pa nila yung data that they have. Very, very nice. Tapos, you also mentioned in this book na about AI maturity roadmap, which I think very important, no, sa mga businesses natin who are really looking into building an AI-ready organization. So, can you explain ano yung AI maturity roadmap? Parang maturity model siya, no? Kasi for any organization na gusto talaga mag-implement ng AI sa kanilang group, at lalo na kung meron talagang magte-take ng leadership for it, kailangan tignan niya yung readiness ng organization na yon. So kapag halimbawang yung mga tao, kanya-kanya pa lang sila ng gamit ng AI, no? Parang pero nagagamit na nila sa business, kahit na gumagamit muna sila ng mga free tools, parang level 1 na adoption yon. Kapag yung AI ginagamit na siya sa mga teams pero hindi pa siya organization-wide, tapos nagkakaroon na siya ng sense of application, yun, parang level 2 na yun. Parang sa CMMI, parang yung mga policies na naka-implement sa departments, yun, mga level 2 yun. Pag level 3 na, yan na, yung parang organization-wide na siya. Yung talaga meron ka ng AI use policy, no, yung responsible AI usage, synchronize siya sa data privacy mo, synchronize siya sa cybersecurity mo, talagang meron kang established process sa pag-handle ng data, no? Talagang yun, pwede mo masabing more or less nasa level 3 ka na nun. Tapos kapag ginagamit mo na siya for strategic decision making, talagang malaki na yung nagiging input niya in terms of where the organization is heading, then talagang nasa mataas na level ka na ng implementation. Of course, we're only looking at usage, no? Pero kung
although hindi ko siya na-underscore sa book, in my perspective, siguro nandun din yung output, no? Pwede natin sabihin na nagmamature din yung AI ng usage sa isang organization kapag tumataas din yung production. Productivity ng mga tao, tumataas yung production in terms of nakaka-contribute siya sa pag-i-increase ng revenue ng organization. Pwede rin natin sabihin na mas nagiging effective pa yung AI kapag because of AI, mas nag-i-strengthen pa yung relationships natin with our clients. We are able to serve our employees better. Yan. Pwede sabihin din natin na high maturity ka na, pati sa paggamit mo ng AI. Kasi hindi siya threat. No? Ginamit mo siya as an empowerment tool. And I think later on, talagang masasabi natin yung mga AI mature organizations, yung because of yung talagang who they are and what they stood for. Na parang because of AI, they are able to make the world a better place. No? They're able to come up with better products and services. And they make the lives of people within the organization and outside even better. No? Na maximize nila yung utilization ng technology. So may ano yon. Of course, for that to work, it has to be matched with leadership. So individual, team, tapos organization-wide, and then strategic decision making. Tapos siguro yung last question ko dito, no? So kasi may mga businesses who are afraid na masyadong mahal daw yung AI. And I think they are, kumbaga, referring to mga custom AI tools. Diba? For saka business, kung gaano karami yung data na kailangan nilang i-process, no? But for mga SMEs, ano yung mga simple tools na tingin mo would be really beneficial for them? Of course, ang kagandahan ngayon sa AI at sa mga service providers, parang embedded na yung AI. For example, when you do Facebook ads right now, Meta has embedded AI. In fact, in your Messenger, you can even ask Meta questions. Yung Messenger mo is already an AI chatbot. Kung tutuusin, pwede ka na mag-ask ng questions. So, hindi nga lang natin madalas ginagamit kasi hindi tayo sanay na doon tayo mag-ask o doon tayo magpa-perform ng mga AI-related task. So, yung cost of usage, hindi na siya kasing mahal, no? In fact, if you think about it, like a $20 subscription can do you a lot, no? It can go a long, long way, no? And then, meron din mga apps na for $20, they can already help you write code, no? And even the traditional ones can also write code for you. Pero syempre, aminado tayo, kapag hindi ka programmer, although matutulungan ka, pero yung pag-a-analyze mo, weak ka ron. If that is not your primary skill in the first place, you still have to work with someone na yun talaga ang primary skills niya para ma-assess niya yung nakikita niya. Sa pagdating naman sa mga digital arts, no? Artwork, music, sound, meron na rin mga AI tools for that, no? In fact, kaya ako naging interested sa larangan ng music kasi may mga platforms like Suno, Udio, na pwede ka na magpa-compose ng kanta through the use of Kids AI. Pwede mong palitan yung boses, gagamitin mo yung boses mo, and all of a sudden, voila, you're a music artist or a recording artist. In fact, meron ako naging estudyante in one of my sessions, gumawa siya ng jingle para sa kanyang store. Sa grocery store niya. Dahil dinemo ko siya, no? Yun na yung, pag pumasok ka ngayon sa store niya, yun na yung maririnig mo na tumutugtog na jingle. Kaya kung tutusin, marami ka namang magagawa na hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Pero kung halimbawa may mga tools na kailangan mong mag-invest ng malaki, like for example, in our case, since we're carrying synthetic data tools kagaya ng Better Data, pwede ka naman maging entrepreneurial about it. So for example, if I am processing millions, let's say 2 million records of customer purchases, i-convert ko yun to synthetic data. Tapos, pwede ko yung i-sell or i-share sa mga suppliers without worry na nag-share ako ng personal information. Kasi na-convert ko na siya to synthetic data. Pero, they can use, o kaya gagawa ko ng third-party platform na magjo-join sila
doon sila magpo-process ng data. Like for example, gusto nila malaman ano yung top 3 na pinakamabentang tubig, yung mga bumibili ng top 3 ng pinakamabebentang tubig, ano yung mga pinakamabentang snacks na binibili nila. Pero mamamanipulate ko yung data na yun and everything, and even have, kung loyalty database yun, pwede pa ako mag-access doon sa loyalty profile ng person. Pero hindi ako mag-worry na magko-compromise ako ng any data kasi ginawa ko na siyang synthetic in the first place. May mga technologies na pwedeng hefty ang investment, hindi dahil dun sa tool itself, pero more of yung sa pagpoprotect ng data. Doon tayo nag-i-invest doon sa pagpoprotect ng data. Pero merong paraan para ma-monetize natin siya at ma-recover natin yung investment. Tapos yung information and insight na ma-generate natin from it can pay for itself and can do more that will not only benefit us but our partners who can share the cost with us. Ayun, sobrang dami natin na pag-usapan, building AI-ready organizations. Now, in the next segments natin, pag-uusapan natin more about building digital trust, etc. and more about how you can use AI pa for your business. So, again, this is Jerry Ilaw, co-founder of Ulearn and Tarki, saying if learning is not your priority, don't expect change. See you in the next video.